Mayong buntag mga kaanyag, yan nasab kami ni Attorney Herbert Gonzales nining laing edisyon sa ato ang panag-uban-uban sa Tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Turns, tagantagag panahon sa pagtibay sa mga tigpaminaw. Maayong buntag sa tanan o kang Brad Hero o sa mga tanang Digosenyos o kadabsuranon nga nagpaminaw karon sa programa. Turns, balikon ako, good morning and welcome ining laing edisyon sa ito ang pagpanuban-uban. Dunay usa ka nindot nga hisgutanan karon Turns tungod kay kining mga pinakaulahi nga mga panghitabo nga may kalabutan, kalambigitan sa ato ang mga kabatan-unan sulod sa Digos City National High School. And I also believe nga murag ang Digos City National High School lamang ang medyo na trending karong mga panahon na. But there is no denying the fact that this is also happening in some other schools. Now, gusto na ko nga atuan ni mahisgutan so that you can suggest, no, ngadto sa ato ang mga otoridad kung unsa man ang mga butang nga dapat himuon, and maybe doon ay mga quick fix solutions nga dapat immediately himuon, or sabay maayo ni ini, kailangan bang doon na tayo malungtaron ng mga solusyon ni ini klase ng mga problema. Turns, unsa imuhang mga panglantaw kalabot ni ini? Okay, so kabahin dihan ha sa Digos City National High School. Eskwelahan ko puna, di ako nag-graduar. No? Di ka nag-graduate dito, ni? Di ako nag-graduate 1994, 95, ana. Makatag-an na gid sila pila edad nimo karon. So di ako nag-graduate. So personally, maapektuhan po kung sa'yo mahitabo diha, no? Kay alma mater manggod nako pud na. And kini pod na sitwasyon karon sa Digos City National High School, reflection po ni sa ubang schools, no? Kay dili raman ang Digos City National High School nga nay mga problem nga pareha ani. Kumbaga, so sa akong tan-aw kanang mga violence nga nahitabo sulod sa eskwelahan, dako ka nag-epekto sa hunahuna sa atong mga estudyante, no? Labi na kaning mga victims, no? So murag ma-traumatize sila, no? Nga maka-experience sila mga inana. So ma-disrupt ba ang learning sa mga estudyante din sa ato ang tulunghaan, particularly sa Digos City. Meaning that should be solved, no? That should be solved. So bot pasabot kinahanglan ni siya og aksyon, no? Aksyon nga kanang ma-restore balik tong kanang environment na conducive for learning instead of promoting violence and gangsterism or whatever usay term ninyong gamiton ana. Ang learning sa estudyante dito na hinuon sa violence, di ba? So expose siya taman sa violence, so mawala, ma-defeat ang purpose sa education, di ba? So sa akong una-una para masolusyonan kini, dili man nga wala may monopoly of knowledge, no? Pero sa ako ang tanaw, kinahanglan ni siya og na quick fix nga solution or short term na solution. At the same time dapat napoy medium term o long term nga solusyon. Uy, very interesting kay ni attorney, no? Kay doon na kay mga panglantaw kalabutan ni anang quick fix or short term solutions, medium term solutions, and long term solution para nga matulukan ang problema sa gangsterism dili lamang sa tulunghaan sa Digos City National High School, pankalakip ng uban pa nga mga tulunghaan nga dunay solusamang problema. Yes. Can you tell us, attorney, unsa man ning mga quick fix or short term solutions nga gusto nimo isugyot alang sa mga tulunghaan? Lang. Ako ay kasugyot for quick fix or short term na to nga solution is of course basic, no, there is ang tabang sa ato ang PNP, no? Ato ang mga kapulisan. So ato ana siyang i-consistently apply nga maong pamaagi ang presence, no, ang visibility sa ato ang few personnel sa ato ang PNP within the campus, no? And maybe to conduct routine patrols within the 7 hectares. 7 hectares magud ng Digos City National High School. So
that way, pag na visibility, somehow ma-suppress or makwel na to ang kuan ba? Ang surge of violence, resurgence and surge and resurgence of violence within the campus. So, makatabang ka na for short term. Now, manita diri sa medium term para mas malungtaro ng ato ang pag-suppress o ang pag-solve sa problem, i-involve nato of course ang ato ang active participation sa ato ang PNP, ato ang PTA, no? Namatay Parent Teachers Association diha. O namay PTA. Then maybe ang ato ang social welfare or maybe city social welfare or ang social welfare DSWD mismo. Kinamni sila yung mga psychosocial services nga gina-offer. So part man ni sa ilang competency na muhatag sila og psychosocial services sa ato ang mga kabatan-unan. Apil na diha. So apil po diha ang ato ang management, no? Of course the principal and the teachers. So kining tripartite na solutions para sa medium term and long term solutions sa mga problema should actively collaborate, no? Ang PTA, ang management, teachers and the principal o ang ato ang social welfare, city social or DSWD to conduct mga plans, no, to formulate plans, no? For example, to identify sa each sa matag classroom, i-identify na to kinsa mga problem nga mga estudyante diha. Every classroom, at least or potential problem nga mga estudyante, identify na to, and then once ma-identify ni sila, engage na to ang PTA, patawag na to ang mga parents ani, and maybe conduct some psychosocial interventions, mga sa tawag kanabit ang mga lectures, mga sessions, no? Tawag mga sessions aron to motivate the parents and the students, no? At to palayuan ng violence, no? Dili ta mo anang gangsterism dili nata sa eskwelahan para ipasabot na kita nasa eskwelahan aron magkat-on. Dili aron magsigig magsigig pamalang diha sig balang og mga estudyante luoy pug kayo atong mga kaubana mga kuan na to diha mga estudyante nga kana bitaw naara pud diha kay gusto ra pud mo kat-on mag-study, di ba? So atong atong i-implement siguro na wala man ko nagpresentar na rin, okay, naggagaling-galingan ko, no? Wala ako just my 2 cents lang hopefully makatabang ni sa ang tanan anyway, ang tanan karon towards doon na magin sila ilahang kaugalingong mga panglantag, mga pangunahuna kung saan pagsulbad. Ang ato lang din muhangyo lang punta sa mga otoridad nga please tagahin ninyong panahon nga basin og makakaplag ni gluna sa inyong mga hunahuna kini amo ang mga sugyot. Okay. Ni aman ta diri, ako part ko sa provincial government. Nya part man po ng Digo City sa atong giserbisyuhan sa provincial government under sa administration ni Governor Yvonne o ni Vice Gov Mark. So na-concern lang punta diri, no, part ni sa ato ang mga kuan ba kanang pagsugyot, no, kung unsay maayong buhaton aron kining ato ang problem nahimo man ang social problem na ron, no? Correct. So na to pagsulbad ni so mo to akong sugyot, no? Tripartite solution na to ato i-involve ang PTA, ang management, principal and teachers ug ang maybe ang atong social welfare, okay, for the psychosocial services. And as part of the short-term solution, quick fix solution nato, presence of our police, no? Maybe conduct some patrols within the 7-hectare property para at least masuppress nato, makwel nato ang kanang occurrence of violence within the campus. So mana ako ang ikasugyot diha, hopefully makonsider ninyo maimplementar na tong tarong ni nga solusyon. Siguro ko sulbad nato ng problema diha, sigurado na. Do you think kining policy kanang gitawag nilang child protection policy sa Department of Education, you think turns moni ang nakaharang o nakababag sa atong mga teachers nga maka-impose sila og discipline sa mga estudyante?
in part mo na nakaharang pod, no? Mm-mm. Na contributory ko na Factor. factor na nganong ang atong teacher dili kayo ka pursige Mm-mm. o impose sa mga discipline, mga measures to discipline our students. Mm-mm. So that is why kinahanglan gyud ni siya participation sa ato ang komunidad, no? So, dili lang teachers at pilo na tong mga parents mo ni ang solusyon nga akong gihanyag, no? Pilo na tong social welfare so that mataga ang solusyon ang kumbaga dili malimitahan ang atong magtutudlo sa ilahang kagustuhan nga masulbad ning problema sa gangsterism or violence, no, within the campus. Turns, do you think kung panalitan matun-an kini pag-ayon in child protection policy and maybe with the participation of the prosecutor's office or maybe the IBP para lang ma-empower nato ang ato ang mga magtutudlo who are considered to be the second parent of the child inside the school. Can we play around with the contours, with the provisions of this child protection policy? Nga kung mahimo ang ato ang mga teachers imbis nga dili sila maka-impose of discipline with a little bending or somehow play around, no, with the provisions, maka-impusar na silang disiplina para nga kining mga kabataan nga problemado sulod sa eskwelahan medyo mapakgang gamay. What do you think? Pwede nato ma-explore, no, ang mga options available, no, under the law, no. Kay not necessarily bending. Bitaw. Kay mo usor ba na kayo lagi. karon? Not necessarily bending the law, but making somehow a workaround, no. Kung saan nato nga ma-implementar nato ning balaura while achieving the objective of imposing discipline within the campus. I like the line, attorney, no, work around nga dili magkompromiso ang welfare sa bata. At the same time ato ang ma-impose ang disiplina. Ma-impose na to ang disiplina within the campus, no. So with the help also, no, maybe ma-involve po nato ang help sa ato ang mga IBP or mga may association rin sa mga Lady Lawyers Association. So pwede nato na sila matap to participate in this endeavor na ato ang ma-implement, matagaan nato solusyon kanang problema within sa ato ang Digo City National High School. Not only within Digo City National High School, but in some other campuses as well within the province of. Do you think turns kung panalitan, no, not only not only Digo City National High School, we believe that this is also happening in some other schools. Do you think turns kung panalitan mapasagdan ni ba? Dili ni siya mahatagang solusyon, whether short term, mid term, medium term or long term solution. Do you think kini nga problema in the long run mahimo ning menace na hinuon sa society? Mao gyud na ipadulungan diha. Sigurado gyud nang may tabo kung di ni masolbad, no. Kay ang ato ang mga kabatan-una napa na sila sa process sa pagporma sa ilang moral fiber, no. So kung ang moral fiber sa mga kabatan-unan wala nato na mold og tarong, predispose sila sa dito sa violence or sa gangsterism, maka-create maguna siya culture, no, ang culture of impunity ba kanang wala pwede ka din manghilabot. Manghilabot ta nga wa mo ni responsibility, wala ay accountability. So kung mao na ang magpadayon hangtod sa hangtod, di nato ni mapakgang ang ato ang mga kabatan-unan, lisod ang ato ang pagpuyo sa umaabot na panahon. Okay. Mao lagi na ang violence perpetuate na siya along with the other kanang mga menace, no, mga mga societies malaise ba, magpadayon na siya mag-perpetuate, which is magka-deteriorate ang ato ang society kadugayan, di ba? So di na to na i-allow nga may tabo, kaya na pamantay mahimo ron. So ato ning tabangan, no, mga Digusenyos, no, ang ato ang parents, ato ang teachers and principal, and maybe atong social welfare, and with the help of the
IBP as well and the Lady Lawyers Association makatabang ani collaborate aron ma-create ang ato ang plan no to solve this problem.